Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang. Magandang umaga po, Gandang umaga rin. Luzon, Visayas, Mindanao, Taiwan, Mindanao. at sa iba't ibang mga kalawakan po dyan, at mga kontinente ng buong mundo na nandiyan ang Pilipino. Ay, Magandang umaga, magandang hapon. Ha? mabuhay kayo sa totoo lang. Sa totoo lang. Okay, ang tatalakayin ho natin ngayon, Sa totoo lang. correct, ay unang-una, itong cabinet reshuffle. Uy! Uy. May cabinet reshuffle. Yes, oo, meron. In fact, pinagdesisyonan yan mismo, di umano, lalagyan ko ng Sa di totoo umano. lang. Sa totoo lang. Pero hindi ka dapat tayo Di gumagamit umano, ng di gumagano ka umano. na, di umano. Pag sa totoo lang, di dapat talaga siya Oo. gumagano ng totoo lang. Oo. Nasimulan na ho yung cabinet revamp. Oo. Di ba ganyan yan, Richard, pag bago mag-election, parati may revamp? Hindi. Katakataka nga yun eh. Katakataka ba? Katakataka yan. You know why? Kasi, isipin nyo mga kababayan, no? May tatlong malalaking issue na gaganapin. Sa second week, si Sara Duterte. Kaya yung mga Duterte minions, naghanda na. In fact, meron na silang kapihan dyan sa Quezon City. No? Hinahanda na nila yung mga sarili nila for the Sara impeachment. Na maaaring maganap daw, mga Marso, sabi ng iba. No? Okay. Pero tiyak na magaganap, di ba, Richard? Meron kang brewing na diskurso. Totoo ito, mga kababayan. Brewing crisis. Crisis sa baba. Alam niyo ba na napakaraming tao ang may diskurso dito sa administrasyon na to. Kaya bumababa na yung survey. Yung performance level mababa. So meron kang totoong brewing problem sa grassroots, no? At pangatlo, meron pang sinatawag, alam na natin yan, medyo pinasuwang na natin yan dito sa current PH TV, yung destabilization. No? May tatlo kang Pero yung malalaki. destabilization, Richard, pwede mo naman tawaging social political crisis, di ba? Ay, hindi, yun parang- nga yung pangalawa eh. Parang alarming yun. Di ba? Yun yung pangalawa. Oo. Pero, aaminin niyo ba Malacanang o hindi? Totoo to. Kayo mismo, alam niyo yan, na merong kudita o merong destabilization. Pero Efforts. di ba nung pa namumuo yung kudetang yan? Di ba nung nagtatago Ito, anim? Di ba nung mas matindi to nung nga. nagbuo yung Hindi, anim Di ba mo lang nung pa- kinalaman sa... Hindi, pero di ba kumalat yun? Hindi, yung anim mo lang kinalaman Wala. nyo, Dodi. Hindi, alam ko wala kinalaman. Pero di ba para sila nagbulgar, no? Na meron talaga namumuo Oo, si General Santiago. Si Manny Santiago. Sa current PH din ho niya sinabi yan, no? Dito sa current PH TV. Pero ito, confirm ho ito na meron. Bakit? Dahil marami hong general ang medyo may diskurso dun sa isang former administration ally. Di ko na sasabihin yung pangalan. Alam nyo yan kung sino yung tao na yan. In fact, ngayon parang nagtatago yata. Hindi na nga nangangampanya yata yan eh. Kandidato ba yan? Yung general na yan? O yung dating general na yan? Hindi. Yung mga general, pinangakuan itong taong to ng kung ano-ano. Ang problema, dahil sa pangako, alam mo na, pagka-politiko, di pako. Napako. Oo. Ngayon nagkasakit, no? Nagpa-opera. Tapos nasa isang bansa ngayon. At ewan ko kung babalik. Pero hindi nagngangampanya. Alam mo kung sino ka. Bahala ka sa buhay mo. Basta ang daming galit sa'yo na militar. At nadadamay ngayon itong administration na ito. So, tatlo. So, dapat yan, Dodi, sa lahat ng mga administrasyon, pansinin mo, magmula kay Gloria, FPJ, FPR, Estrada, etc. Kapag ka-eleksyon, lalo na ngayon, midterm elections to, ibig sabihin to, napakahalaga ito para sa administrasyon dahil ito po ang magsasabi kung may mandato pang malaki o wala na ang Marcos administration. Napakahalaga nitong 2025 elections. Dahil makikita dyan, kung suportado pa ng mamamayan, itong administrasyon na ito. So At dapat, magiging factor pala talaga, 'di ba, Richard, ang yung Sara impeachment dahil maglalabasan yung mga, 'di ba, mga followers sa Sara. sigurado yan. Dumami. Di-deepen. Lalabas pero 'di ba ibig sabihin nadadami, It 'di ba? will deepen the social cleavage, ika nga, yung split sa ating lipunan, which is quite bad.
Bad in the sense na meron tayong external threat. Alam niyo, nandiyan ang China. Gustong-gusto ng China yan, ang paghiwalayin tayo, magkagulo yung bansa. No? May internal threat din tayo at hindi lang economic yan. No? Maaaring magkaroon tayo ng insurgent problem ulit. Insurgent problem. Oo, malaking posibilidad yan. Diba Why? nakakunti na lang sila? Hindi. Wala. Meron pa yan. Hindi yung NPA lang eh. Pag sinabi mong insurgent problem, ibig sabihin yan, yung iba pang mga grupo. O iba pa mga extremist. Oo. na Dun sa tinatawag na- southern part ng Pilipinas, medyo kumukulo-kulo na yan, no? Dahil marami hong mga nagaganap doon na unfortunately may mga nangako doon na galing gobyerno mukhang hindi Natupad. natutupad, ano? Di ba yung mga pangako ngayon, mga pangako pa nung panahon ni Duterte, di ba? Hindi, pangako ngayon. Di sa totoo lang, pangako ngayon. Hindi lang kay Duterte, mas itong lalo na yung ngayon. So, tapos pinospone pa yung elections doon. Di po ba? So, dapat yun, itong context na ito, dapat magpakita ka ng lakas bilang gobyerno. Ano yung pagpapakita mo ng lakas? Pagpapakita mo na yung gabinete mo solid. Ngayon, tama ba o mali na gawin ng ating Pangulo itong cabinet revamp? Ang sabi officially ng gobyerno ay pinag-aaralan yan, ini-evaluate. Pero nagsimula na sa DOTR at nagsimula na sa PCO. Sa Communications Office. May mga nagsasabi-sabi na lahat ho yan ng mga ahensya ng gobyerno, magmula secretary hanggang director level, ay papag-resignin. Hindi naman papalitan agad. Siyempre, papag-resignin. Pag-resign. Sa totoo, tama yun, no? Papalit. Kung hindi ganito kabibigat yung mga political issues na nangyayari, tama yun. Pero katiyakan ba yung Richard na sabi mo na magiging buo dapat ang pananaw ng mga taong bayan, lalo na doon sa mga gusto manggulo, ay buo ang kabinete ng ating Pangulo. Ano yan? Kasi ibang pangako ba yun? Magiging daan ba yan? Yung ganyan. Kaya nga yun para daw ang maging rason. buo ang ating kabinete, ang kabinete. Kaya ng nga yun Pangulo, daw ang diba? rason bakit niya hinire si Jay Ruiz eh. Ano kinala? As bagong PCO. Kasi anak ng mayor dati ng Sarat. Para maging ma-solidify. Pero hindi ko sinasabi na under... Matter of loyalty. Hindi ko sinasabi, precisely. Hindi Hindi ko sinasabi na undercapacitated si Jay, ha? Wala akong sinasabing gano'n. Ano sabi mo? Sinasabi ko lang, yun nabasa ko sa Inquirer. Hindi mo sinasabing undercapacitated. Hindi, wala akong sinasabing Yan gano'n. namin po sinasabi yun. Oo. lang. Jay is highly qualified for the Yes. position. Ang sinistate ko lang ho, yung Ma-burger ka sa naman. isang paragraph na lumabas sa Inquirer na palaging ina-append dun yung kasi mayor niya tatay, mayor ng Sarat. So, ganun lang ho yun. So, asahan ho natin, marami hong pagbabago sa gabinete at tama na naman ho yan, consistent ho dun sa plano talaga ng ating Pangulo. Ano ba plano niya noong 2022? Ang plano niya, dun sa 6 years na kanyang serve, kalahati doon ay economic reform para magkaroon tayo ng pagsulong at makarecover doon sa pandemic, no? Yung kalahati is political reform. Kaya asahan ho niyo yan, talagang marami hong ganyang mangyayari. Ngayon ang tanong, anong kakalabasan yan by 2028? So, siguro, antabayanan niyo ho yung aming broadcast sa The Agenda itong Friday para sagutin yung tanong ko na yan. Pero sa totoo lang, Richard, sa totoo lang po mga kababayan, ang talaga pagpapalit ng tao ay hindi mahalaga. Ang tunay na dapat palitan yung pagkatao. Pagpapalit ka nga ng tao diyan sa kabinete, Mr. President, pero ang kung pagkatao niyan ay wala pa rin tayong aasahan, di ba? So mas mahalaga po yung pagkatao kaysa sa tao. At ang malisyosong kumakalat to, ha? I would emphasize that, yung pagiging malis. Ano po yun? May nagsasabi na, kaya magkakaroon ng revamp dahil karamihan dyan sa mga gabinete, naka-score na ng kanilang mga kontrata, ng mga deals, na meron na raw mga corruption na nangyayari, na marami na raw gabinete ang involved sa corruption, etc. Para sa akin, sa totoo without evidence, I lang. cannot, as a journalist, alam Ako mo, din, Dodi, hindi natin pwedeng sabihin yan na totoo yun. Diba? Sa totoo lang po. Wala namang nagsasampa sa ombudsman. Sa totoo lang. Diba?
So, iyan So, mga totoo ekmek-ekmek, mga chismis-chismis na mga malis. Pero on one hand, di ba Richard, sa totoo lang, mahirap naman mapatunayan kung talaga may nangyaring kababalagang ganun. Pwede. Nagkaabutan, Pwede. o nagkalagayan. Imposibleng walang whistleblower yan. Lalo na kunyari, ikaw huhutrot ka dun sa businessman. Halimbawa, Japanese businessman. Kilala mo kung sino ka. Kaya Kilala wrong mo timing yung isa. No? Dahil nagreklamo ka at nalaman ng Pangulo. Pero hindi naman itong taong to hindi naman daw kakasuhan. But suffice it to say, meron mga ganyan. So, para sa akin, malisyoso pa on that aspect dahil wala pa namang ebidensya. Diba? Kaya pero sinasabi ko nga, on one hand, hindi naman talaga mapapatunayan dahil wala naman talagang paper trail ang bribery and extortion. Hindi ba? Hindi, meron yan. Meron yan. ba? Posible. Halimbawa, binigyan ng 100 million. Ikaw, Dodi. Binigyan mo ko 100 saan mo ilalagay? Binigyan mo ko ng 100 million. Hindi, saan pero mo ilalagay? sa paper Hindi, trail, saan mo ilalagay? binigay mo sa akin, transaction na yun, wala namang katibayan. Wala naman nakapirmahan. Wala Hindi. namang pirmahan na binigay sa akin yun, for example. Unang-una, kung makikipag-meeting ka, At saka yung nagkaroon ka ng 100 million, wala naman ako makakaalam nun. No? Siguro kung di asawa ko. Pati hindi sa bangko. malalaman ka agad yun. Kung government official Kung ka, government official. salin mo, tapos ka nun. Plus, yung Anti-Money Laundering Council, Basta lahat yan. nakatutok yan sa mga accounts mo. Lahat yan, nakalabas naman pala. Lahat yan, transparent, yung mga Hindi, transaksyon. pati pag government official ka, yung AMLAC, nakatutok sa yan eh. So, paano mo ngayon gagawin? Pero alam mo, yung mga opisyal naman natin, di ba? Yung kamukha na sinasabi, maraming Kaya kibitan may ng paper kwarta, trail yan palagi. marami nakapag-ipon. Hindi, wala akong sinasabi. Ang sinasabi ko, kumakalat na malisyoso. Pero marami sa kanila, brother, di ba? Napapaikutan ng batas. Nalalagyan nila, nakikita nila yung butas nga sa anti-money laundering, di ba? Hindi butas yun. Hindi butas. Talagang walang hiya lang yung mga yan. Kasi syempre, ang binabayaran mo doon, yung discretion nila. Di ba? Na sa tingin nila, yung discretion nila, worth 50 million, worth 100 million. Hindi ko na sasabihin ko sino yun. Ha? Nang eng-eng dun sa isang Japanese investor na may proyekto. Hindi mo sinasabi May na Japanese ang investor. Sa isang ahensya ng gobyerno. Ngayon, akala natin, hindi kasi ganito. Pero dumaan din sa Malacanang yan. Siyempre, pag ganyan kalaki. Hindi nga, nalaman nga na Malacanang. Yan ang sinasabi. Pero, yan ang malaking skandalo. Hindi naman daw siya aanuhin. Hindi naman daw siya. Kaya lang, siyempre, siguro, inunahan na niya. So, ganon. So, may mga ganon ho na mangyayari sa mga susunod na panahon. Tama ba o hindi? Subscribe po kayo, mag-comment kayo kung tama yung gagawin ng ating Pangulo na magkaroon ng cabinet revamp. Sa totoo lang. Sa totoo lang, maraming salamat po. Sinamahan niyo po kami ni Richard upang matukoy talaga, subukang matukoy talaga, tunay na katotohanan sa likod po ng mga nagaganap po sa ating bayan. Sa Totoo lang.